pagbubulayan, mga kapatid, ay the right object of suffering that will bring to eternal life. Ang ating teksto ay ating matatagpuan sa Colossians sa chapter 1, verse 24. At ganito ang ating mababasa. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. People in all walks of life are experiencing different sufferings. Suffering for the family, suffering for the sake of loved ones, even suffering for his own country. But the worst suffering is suffering for only selfish ambition. Yung pangsarili lang. Ngayon, tayo'y mga naligtas na. At salamat, naligtas tayo sa biyaya. Sa Ephesians 2:8 hanggang 9, sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ngunit huwag tayong magkakamali na kung tayo ligtas na, pinatawad na, hinugasan na, hindi na tayo mananagot ng ating kasalanan dahil si Kristo na nagbayad. Naghirap si Kristo, namatay, nabuhay na maguli, para tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi naman ang ibig sabihin yan, kumbaga tayo ay sitting pretty na lang. Wala na tayong gagawin. Total, ligtas na tayo eh. Hindi ganun yun, mga kapatid. Ang naligtas, sabi nga ng kasulatan, ay inihanda sa mga mabubuting gawa. Noon, hindi pa tayo ligtas, yung ating mga gawa, wala pang kabuluhan doon. Marumi pa ang puso natin eh. Nasa kasalanan pa tayo. Pero ngayon, mga kapatid, tayo ngayon niligtas na, hindi para gumawa at magpatuloy sa kasalanan. Iniligtas tayo pinatawad sa ating kasalanan, at ang sabi ng kasulatan, inihanda tayo para sa mabubuting gawa. Ito ang sinasabi sa aklat ng Epeso, Kabanatang 2, Talatang 10. Ito ang sabi, sapagkat kay kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kasi nung hindi pa tayo nalilinis, hindi pa tayo napapatawad, lahat ng ginagawa natin, walang kabuluhan yon. Marumi pa ang puso natin eh. Hindi pa tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon, nilinis na tayo sa biyaya ng Diyos, gaya ng binasa natin, tayo naligtas sa biyaya. Kaloob ito ng Diyos. Hindi sa ating sarili. Si Kristo ang nagligtas sa atin. Tayo naman ngayon, nahugasan na, nilinis na, pinatawad na, inihanda. Yan palang paggawa ng Diyos, hindi basta kung sinong gagawa. Kinakailangang ihanda. At sa paghahanda doon sa gagawa ng kalooban ng Diyos, lilinisin muna, patatawarin muna, huhugasan muna sa lahat ng kanyang kasalanan. At salamat sa Diyos, tayo ngayon nahugasan na. Inihanda na tayo ngayon para sa mabubuting gawa. Katanggap-tanggap na ngayon ng ating mga paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kung meron tayong mga gagampanan, mga kapatid, hindi madali. Dahil, yes, totoo, si Kristo nag-suffer para sa ating kaligtasan. Ngunit tayo ngayong mga naligtas na, meron din tayong mga babatahin. Kaya dapat, kumbaga, hindi ko mo naligtas ka na eh. You will just walk in a garden of roses na puro na lamang kaginawahan, kaalwanan, at wala kang responsibility. Yon ang mali. No. Bilang tayo, ay maliwanag naman ang sinabi inihanda sa mabubuting gawa. At yung paggawa ng gawain ng Diyos, hindi madali yan. Kahit inyo, maraming mga tao,
Kaya pagharap sa Panginoon, anong sasabihin ng mga tao? Panginoon, kami tumawag sa iyo. O basahin natin. Yan ngayon ang gusto ng tao yung tawag, blessing, hindi masama yan. Pero wag mo lang ilalagay sa ganong kaisipan. Ano ba ang sabi? 7:21 ng Matthew. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano yung maling kaisipan? Pag naligtas na, wala ka nang gagawin. Hindi nga Kaya nga iniligtas ka, pinatawad ka, inihanda ka para sa mabubuting gawa. At yung gawain ng Diyos, hindi madali. Hindi madali yan. At yan ngayon, kahit ang mga apostol ay makikita natin na sila ang unang-una, maging sa unang panahon, sila ang unang-una na nagsisikap sa pananampalataya na magawa. May ginagampanan sila. Hindi sila mga irresponsible na tao. Hindi ko mo ikinaligtas na. Magiging irresponsible ka na, wala ka nang gagawin. Hindi ganun yun. Ano ang sabi sa Pilipos 3:10? Basahin natin ang sabi ng kasulatan. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan. Pansinin niyo yung salitang yan. Si Kristo naghirap, tapos na yun. Pero tayong dahilan ng paghihirap ni Kristo, sasamahan natin siya sa kanyang mga paghihirap na ginawa. May gagampanan tayo. Ngayon, ito mga kapatid, at yan ang sabi sa binasa natin, pakikisama sa kanyang kahirapan na kay matulad sa kanyang pagkamatay. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yan, ika nga mga kapatid, irresponsible o lazy people. Hindi yan. Maling konsepto yun. Pag naligtas ka na, mag-lazy ka na. Pag naligtas ka na, mag-relax ka na. Hindi ganyan ang Bible. Ayan ang sabi sa binasa natin, pakikisama sa kahirapan ni Kristo. Hindi ka para maligtas, ligtas ka na nga Ngayon, para mo mapanatilihan yung kaligtasang tinanggap mo at maingatan mo ang iyong relasyon sa Diyos, kinakailangan mga kapatid, may pagtitiis. At sabi yan sa Hebreo Basahin nga natin, kailangan niyan pala. Hebreo 10:36. Ano ba sabi? Ating basahin ang sabi ng kasulatan. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Yes, andyan na yung pangako ng Diyos. Pero kumbaga, meron kang i-maintain. Meron kang i-maintain. Ito, simple illustration. Halimbawa, sa scholarship, sa mga school. Yes, scholar ka na. Pero, requirements ng school, meron kang grade na dapat i-maintain. Pag hindi mo ma-maintain yung grade na yun, mapoforfeit. Forfeited yung pagka-scholar mo. Kaya anong ginagawa ng mga estudyante? Mini-maintain nila yung kanilang excellent grade. Yun ang requirements Sa pananampalataya, requirements ang pagtitiis. Yes, scholar ka na. Hindi ibig sabihin nun all the time kahit mag-lazy-lazy ka o magpa-relax-relax ka, scholar ka pa rin. At sa standard ng Diyos, yes, naligtas tayo sa biyaya, pero yung kaligtasan mo, iingatan mo yan. At upang maingatan mo yan, kailangan ng pagtitiis para magawa ang kalooban ng Diyos upang sa gayon, magsitanggap kayo ng pangako. Ngayon ito mga kapatid, sa ating mga paglilingkod sa Diyos, ito ngayon ang kailangan natin. Kaya nga sa ating pagbubulay ngayon, the object or right object of suffering that will bring to eternal life. Unang-unang ating alamin, who are those who suffered for the church? Alam nyo ang iglesia, ito ay minahal ito ng Panginoon. Christ suffered for the church. He gave His life for the church. Basahin natin ang sabi.
Sa Efeso, sa 5, talatang 25, sa 5:25 ng Ephesians. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Kumbaga malaki ang investment. Tayo, walang investment. Biyaya yun, regalo ng Diyos sa atin. Pero ang iglesia ng Panginoon, may puhunan. Dugo ni Kristo ang ipinantubos. Basahin natin sa Acts 20, verse 28. Ito ang sabi. Sa Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi pala basta natubos ang iglesia. Hindi para madali. Si Kristo nangangailangang magkatawan tao. Walang dugo ang Diyos eh. Pero yung Diyos na walang dugo, kinasangkapan ng katawan ng tao para dito sa ibabaw ng lupa, tubusin ang ating kasalanan.